So guys, ngayon tapos na tayo sa configuration natin from 1 to 5 is dumako naman tayo sa SSL VPN for remote access configuration. Since yung ating gamit na Fortinet is hindi siya naka-premium, so expected natin na hindi siya gagana. Pero let me demonstrate kung paano siya i-set up pag nagamit na tayo ng premium na ano na Fortinet, nang sa ganun magka-idea tayo kung paano ba siya set up. So meron na tayo dito, yan, Fortinet. Ang una natin gagawin sa paggawa ng SSL VPN for remote user access is gawa muna tayo ng user. Oh, muna tayo dito sa user and authentication. Wait lang guys. User and authentication. Yan. Tayo lang natin mag-respond yung server natin. Then yan, pindot ko na. Reload lang natin guys. Medyo nag-lag ang ating server. So nga pala guys, na-download ko na rin yung dito, yung ating Forti client. Yan, dito nyo lang siya da-download sa Fortinet na website. Ayan. Then ito lang pipindutin nyo, 64-bit. Kung Windows ang gamit nyo, kung macOS naman is ito. Then kung Linux is ito. Yan. Para ma-ready na natin mamaya. So punta muna tayo dito. And pinitin lang natin is user authentication. Then sa user authentication is punta tayo dito sa user groups. Yan. Tayo lang natin mag-load or ano na lang natin, open link load up na lang natin para mabilis. Ayan, nandiyan na pala tayo. So punta pala muna tayo dito sa user definition kasi hindi pa tayo nakagawa. Gawa tayo ng bagong user is pangalan lang natin ng remote user. Oh, yan, local user lagay na natin. Local user. Yan pala natin remote user. Yan. Password is 123. Next, disable lang natin yan. Tapos yan, submit. Then itong ginawa natin remote user is add lang natin siya sa sa user group. So gawa muna tayong user group. So nakagawa na ako dito ng pero gawa ulit tayo ng panibago. Yan, so gawa na dito port remote access users. Yan, lagyan natin remote access users. Okay, tapos add lang natin yung members natin is yung ginawa natin dito at close na natin. Okay, so yan, meron na tayong users and user group. So ito yung users na to, tatandaan natin ito, mamaya ilalagay natin sa once na ma-configure na natin yung ating remote connection. So ang sunod natin gagawin is puno tayo ng VPN. Select muna natin yung ating SSL portal. So since nga hindi naman kasi tayo hindi naman tayo naka premium account, full access lang yung nakalagay dito. So dito sa full access is yun nga, may dalawang mode, web mode which is dito mo open sa website, and yung tunnel mode is yung gamit yung port na i-register natin mamaya. Wait lang guys, gamit yung port na i-register natin mamaya is dun ma-access natin siya via dun. So ano na tayo, edit muna natin to, edit. Then dito is limit user. Ayan lang natin yan. So kasi sa default yan, nakaganyan lang yan. So ang gagawin natin dyan is select lang natin to, and then select natin yung ating local na local users. And since ito yung local users natin is gawa lang tayo ng source IP range, create address, then pagpalagay na natin is IP pools, lagay natin pools. Okay, then lagay natin address 20.0.0.0 base 24. Okay, so yan, makakagawa na tayo ng address natin. So ito lang lagay natin dyan sa pools,
Then, yan. Ito kasi naka-uncheck, naka-ano yan. Pero pwede natin check yan dito. Then, is in VPN portal. Yan. Wala naman tayong i-dadagdag na dito. Bale, yan. Ito lang yung configuration ng ating yung portal natin. Okay na natin yan. Then, punta tayo sa VPN settings. Then, ang sunod natin gagawin is ayan, since ang default kasi nito, pag hindi pa natin na-save is 443. So may conflict kasi yan sa 443 yan. May conflict kasi yan dito sa ating HTTPS kasi ang HTTPS is, for information, is nagra-run sa port 3. Magkakaroon siya ng conflict. So lagyan lang natin ng extra number. Yan, 20,043. Pwede na yan. Then sa factory, so lang natin yung default since naman lang to. Hindi naman gagana talaga yung SSL dito. Pero kung sakali may custom certificate yun, pwede natin ilagay dito. Then dito naman is allow lang natin. Ayan, host, default lang. Then dito kasi ayan, naka-default yan ganyan. Then ilalagay nyo lang dito is yan. Since dito, ginawa ko specify ay ginamit ko yung Google DNS yan, 8.8.8.1.1. Pero pwede namang same as client, pero for for demo yan, nilagyan ko. Tapos specify is pinuti lang natin yung ating ginawang kanina, IP pulse yan. So meron na tayong custom na IP pulse 2020.0. Then dito guys is yan, delete muna natin to. Add natin yung ating ginawang user group. Okay, add lang natin dito. Ano ba yung ginawa natin? Remote. Ayan, remote access users. Then, portals. Yung ating portals, kinonfigure. Okay. Then, okay na yan. So, pag trinay natin to, kung gagana ba siya. So, di pa siya gagana kasi di pa natin na-apply. Ayan, di pa. Pero hindi rin naman talaga siya gagana kasi nga, ayan, may siya. May unsupported protocol since hindi nga tayo premium. So yun. Pero check natin sa CLI kung configure na ba para ma-test na natin. So yung ating Fortinet certificate ay Fortinet Factory. Then IP pools, yung ginawa nating range. Then yan. Port natin, all, first address, full access. So tama naman yung ating ginawa. Basta yan. Then, tingnan natin yung API preview kung na-edit ba natin ng ayos. Okay. Yan. So, wala naman. Okay naman lahat. Then, ang sunod nyan, after nyan, is gagawa naman tayo ng network policy or firewall policy. Basta ma-apply na natin to. So, punta lang tayo sa policy and objects, firewall policy. So, gumawa na ako dito ng una for testing purposes. Buburahin lang natin. Buburahin lang natin ito. Yan, ito yung gawa ko ng una. Yan, delete lang natin yan. Delete na rin natin itong ibang configuration, yung mga luma natin. O sige, dito na lang. Gawa na tayo ng bago. Is, pangalanan lang siguro natin to ng na SSL VPN to LAN. Okay. Then, dito is lalagay natin is yung ginawa nating SSL VPN incoming interface. Then, ang sunod naman is yung ating local network. Yan. Then, ang ating source ulit is yung ating lang guys. Yung ating source is yung ating yung ginawa natin kaninang DHCP pulse. So, hanapin lang natin yun. IP pulse. Ayan. And then, ang ating sorry guys, hindi pala to yung ating So, ang lalagay natin dito sa source ay yung ginawa nating user group. So, dito tayo pumunta sa user group. Okay. Yung remote access users. Yan. Then, isa pa daw. So, maglagay pa tayo ng isa. Or, yan. Allow natin ta. Maglagay pa tayo ng isa. Yan. Then, ang sunod natin gagawin is
yun namang ating destination is papunta dun sa ating LAN. Ayan, dito. On service, on address. Okay, sorry guys. May ano pa pala dito. So, kailangan na natin pumili ng isa pa. So, yung ating ginawang IP pools, lagay natin dyan. And then, inlagay natin dito is yung all. Yan, okay na. So, yung ating magiging mangyayari dito is yung, papaliwanag ko sa inyo. Ang ating incoming interface is yung ating remote users, then yung outgoing is yung ating from our local area network communication, then yung atin namang source is yung atin namang source ng IP address na ibibigay natin sa users is yung sa remote users ay yung IP, galing sa IP pools. And then yung ang pagbabasihan naman ng ng remote client as na user authentication is yung ginawa nating user kanina na merong laman na user ito, yan remote user. Yung ginawa nating remote access group, remote user group na may member na remote user. So ito yung dapat i-register natin sa client natin, sa remote client natin. So, ano lang natin yan. Since di naman tayo gagamit ng internet dito, is yan. Nat na lang natin. Yan, okay na siya. Tapos all session. Okay, enable policy natin. Okay na yan. And ano lang natin siya. So, yun nga. Since hindi naman kasi tayo, hindi naman tayo premium. Hindi, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano siya kino-configure sa Forti client. So, nag-download ako ng Forti client dito. Ayan. Forti client. Ayan. So, dito tayo magda-download. Ulitin ko ulit yung Forti client yan. Dito sa page na to. Ito yung link. Ayan. Tapos, ito yung pamimilian natin kung Windows, Mac OS, and download ng Linux, iOS. Yan. So, try na natin sa ating Forti client. Ano lang natin, guys. Yun ay itatry natin yung tunnel mode. So, ang web mode naman is ganito ang gagawin natin. So, yung ginawa ko kanina, yung tatype lang natin yung IP address ng ating server. Tapos, ang susunod natin gagawin is yung port natin. So, ang na-register natin port ay 20,443. So, yun yung tatype natin. Try natin dito sa ating, kung gagana siya. Pero hindi siya magana kasi nga, premium lang yung ating ginawa. So, paano ba to? Unlock lang natin tong settings. Ayan. Wait lang guys. Yan, okay. Yes lang natin. Then, press lang natin to. Yan. Dito may nagawa na ako. Pero ano natin, delete na natin yan. Add new VPN. Then, is my remote user. Remoteuser.com. User.com. Yan. Then, customize natin. Ano yung port na nilagay natin? Punta ulit tayo dito. Ano ba yung port na ginawa natin sa ating VPN? VPN settings. Ayan, 2043. Copy lang natin. Then, punta tayo dito. Ayan. Then, i-login. Save na natin. Connect. Tayo lang natin siya. Medyo matagal lang. Ayan, connecting. Ayan. Type natin yung dito sa user authentication. Kung tandaan nyo pa, yung user natin, user definition. Ito itatype natin, which is ang nilagay natin password day 123. Remote user. Ang password day 123. Connect. So, hindi siya magko-connect kasi ano siya, tawag dito, yung hindi naman natin, wala naman tayong premium version. Ayan o, unable to establish connection.
Pero sa ano, sa premium version, ganyan na yung gagawin natin. Once na ma-establish na natin yung ating connection, is yan na yung ating gagawin. I-connect na natin dyan. Ito yung via tunnel mode. Dito naman sa web mode is ganito. Ikaka-copy lang natin yung ating web server. Yan. Then, gawin natin, HTTP, di ba HTTPS, dun sa HTTP lang doon kanina, dito HTTPS, ah, yan, colon, double slash, then copy address, ano yung ating port number, 2443, ayan, ayan, so coin provide, mismatch siya, yan o, error SSL version, protocol yan, ibig sabihin kasi hindi na-configure ang ating SSL protocol, kasi ang gamit natin ng ano is hindi naman siya premium kaya hindi niya support ng SSL. Hindi tayo makakapag-remote connection. Pero sa ano nga, yan ang gagawin natin ito. Pero pag tinype natin ito, which is yung sa local natin, tanggalin natin itong HTTPS. Ayan, gagana yung ating server kasi local naman tayo. Pero kunyari nga, remote connection, hindi talaga siya gagana kasi hindi naman tayo naka-premium pa. So guys, hanggang doon na lang yung ating pagse-setup ng SSL VPN. Thank you guys.